Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Robert Dinoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Ang Aaron ay lubhang kakaiba. Ano bang meron sa kanya? Hindi niya siya kilala, at hindi niya ito nakita kahit isang beses, ngunit pinuntahan niya ito, na ginawang kakaiba sa Aaron. Master, pakilinaw. Walang tahasan o hindi, I've always been willing to die with my friends. Yung mga ayaw mamatay kasama ko, pumunta lang sa inyo for the sake of their interests. Kasabay nito, siya ay tumayo, malumanay na naramdaman ang isang dilaw na anting-anting mula sa kanyang kamay, at mahinahong sinabi, ilang mga bagay, dahil hindi nila mababago ang resulta, pagkatapos ay harapin ito ng buong tapang. Master, hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi naintindihan ni Aaron. Sa hinaharap, natural mong mauunawaan na ikaw at ako ay may nakatakdang relasyon. Ibibigay ko sa iyo itong dilaw na anteng-anteng. Tapos na sabihin, inabot niya ang dilaw na fu na iyon kay Aaron. Pagkatapos kunin si Huang Fu, natigilan si Aaron. Hindi ito malaki. Ito ay halos isang daliri ang lapad, ilang beses na mas maliit kaysa sa ordinaryong Huang Fu, at mayroon lamang isang Huang Fu dito. Hindi man lang siya nagsulat ni isang salita. Anong dilaw na simbolo ito? Ayon sa kaalaman ng Aaron, kailangang isulat ang Huang Fu sa cinnabar, at pagkatapos ay maaari itong magkabisa. Ang matandang Daoist na pari ang nagbigay nito, pabayaan ang liwanag, walang perfunctory cinnabar, na nagpaparamdam sa mga tao na ito ay isang pekeng simbolo. Bilang karagdagan, ang matandang pari ng tao ay palaging isang Diyos. Kung gusto niyang ipakita ito sa iba, lubos na makatwiran para sa iba na sabihin na siya ay isang huwad na Daoist. Ngunit hindi magawa ng Aaron, dahil sinabi talaga ng matandang Daoist na pari ang kanyang ikinababahala. May nakita pa siyang hindi niya nakita. Kaya dapat may paraan siya. Imposibleng magpadala ng pekeng anteng-anteng upang paglaruan ang iyong sarili sa gabi. Hindi ba siya sobrang boring? Tila nakita nito ang mga pagdududa ni Aaron, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang ngumiti. Binata. Ang anting-anting na ito ay tinatawag na anting-anting sa pangangaso ng mata, na nagbubukas ng mata ng langit at tumitingin sa kakanyahan. Huwag maghinala sa iyong mangmang na mga mata. Panipi. Ang mata ng langit. Han 3,001 leng. Ang tao, kahit anong antas o yugto, laging may mahabang puso. Ang mga likas na tao ay hindi mga halaman at halaman, na maaaring walang awa at may mahabang mata. Natural, magkakaroon ng paglihis, ngunit ang Fu ay hindi, isang tool upang ipakita sa iyo ang pinakatunay na katotohanan. Kunin mo. Kapag kailangan mo ito, makakatulong ito sa iyo. Siyempre, huwag mong gawin ito para gumawa ng maruruming bagay, tulad ng pagtingin sa katawan ng ibang tao. Lao daw, bagamat ako ay isang burara na tao, ako ay malazwa, and never mean. Huwag mong sirain ang reputasyon ko. True Float Finish na nagsasabi, pagsuray-suray ng tumayo, isang pick-up Aaron's wine pot, pagsuray-suray ng palabas na paglalakad. Hindi maipaliwanag na kinuha ng Aaron ang dilaw na fu na ito, isang oras na ganap na leng sa lugar, ang buong tao sa mga ulap. Ano ito? Bigla na lang, nang hilahin ni Xin Piao ang kurtina,
Pinatatag niya ang sarili, ngunit hindi siya lumingon. Nakangiting sabi niya, Aaron, gabi na. Magpahinga muna tayo. Kung hindi, bukas, natatakot akong wala ka ng oras para makipag-usap sa napakaraming tao. Pagkatapos ay lumabas siya na may kaunting tawa. Aaron nais na chase out, mga mata na puno ng pagbabantay at hindi kapanipaniwala. Alam niya ang pangalan niya. Sa daan, hindi binanggit ni Han Sanchen ang kanyang pangalan sa sinuman maliban sa mga kakilala niya, lalo na pagkatapos niyang makilala ang matandang Daoist na pari. Ngunit paano nalaman ng matandang Daoist ang kanyang pangalan? Ito ba ay isang tao sa iyong panig? Na nagtaksil sa iyong sarili? Ngunit imposibleng isipin ito. Kung ilantad ng mga tao sa kanilang panig ang kanilang mga sarili, walang alinlangan na madaragdagan nila ang kanilang sariling mga panganib. Walang magiging tanga. Kaya, ang mga taong tumutulong sa kanilang mga pamilya, kahit ngayon, ay hindi ibebenta ang kanilang sarili. Si Truman ba? Bagamat bohemian ang bata, hindi iniisip ni Han Sanchen na siya ay isang masamang tao. Hindi siya dapat gumamit ng ganitong maruming paraan para magbenta. Tsaka hindi naman maganda para sa kanya. Totoo bang nakainom ng sobra itong anak na ito ngayong gabi? Nawala siya kasama ng hangin. Aksidenteng sinabi niya sa akin yon. Pero hindi tama. Kung gusto niyang sabihin, hindi makakapag-stay dito mag-isa ang Aaron. Ang mga nakakaalam ng kanilang pagkakakilanlan ay dumating na upang pagnakawan ang kanilang sariling panggupalakol. Ngunit kung hindi ito ang sinabi ng mga tao sa paligid niya, paano nalaman ng matandang Daoist? Isa pa, ibinigay niya ito sa sarili niya para saan? Kakaiba talaga na hindi pa kita nakilala, ngunit hinahanap ko ang aking sarili upang maghatid ng mga bagay. Ang kakaiba, ano ang ibig niyang sabihin kapag sinabi niyang kailangan niyang harapin ang maraming tao bukas? Malalim na paghinga, Aaron ay talagang nais na utak halos sumabog. Ang Daoist na pari ay tila hanggal at banal, ngunit siya ay tila nakakapagsalita ng mga kamangha-manghang salita at kumilos tulad ng isang Daoist. Walang magawa si Han Sanchen, umupo sa kama na nanlumo, hawak ang kakaibang dilaw na fo, at patuloy na inaalala ang kanyang pangungusap sa kanyang isipan, magpahinga ng maaga, bukas, kailangan mong harapin ang napakaraming tao. Isang gabing walang tulog, talagang lumutang ng mga salita bilang sa Han 3,000 sa ilalim ng parehong lason, hayaan Han 3,000 buong gabi, palabunutan at lumiko gustong mabali ang ulo. Sino ang totoong float? Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Sa madaling araw ng susunod na araw, ang pansamantalang alyansa ay nagpatunog na ng kanyang busina, nagtipon ng kanyang mga tropa at nagtungo sa kanyang destinasyon. Pagkatapos ng wine bureau kagabi, nakikipaglaro si Chu Tian sa mga pinuno ng ilang pansamantalang koponan. Naglakad siya sa harap ng team at nakipag-usap at nakipagtawanan sa kanila. Paano mapalampas ni Fu Mei ang pagkakataong ito na ihagis ang kanyang ulo sa lupa? Kasunod ni Chu Tian, kamukha niya ang vice captain ng treasure team. Nasa dulo ng crowd ang Aaron. Mahilig siyang maging low profile. Ayaw niyang maging limelight sa mga oras na ito. Bukod dito, hinamak niyang makasama ang mga taong iyon. Si Xiao Tao ay nasa tabi din ni Chu Tian. Sa daan, madalas siyang bumabalik para hanapin ang Aaron sa karamihan, ngunit dahil napakalayo niya, hindi niya makita kung nasaan ang Aaron. Sa tanghali, sa wakas ay umakyat ang mga tropa sa isang mataas na bundok malapit sa haligi ng liwanag at tiningnan ito. Ang terrain dito ay sobrang komplikado. Ang Guangzhou ay matatagpuan sa tuloy-tuloy na kabundukan at ang basin na napapaligiran ng 4 na taluktok. Sa kasalukuyan, si Han Sanchen at iba pa ay nasa pinakamataas na bundok sa 4 na bundok. Bagamat may bangin sa likod nito, ito rin ang lugar kung saan pinakamainam mong mapagmamasdan ang sinag, kaya halos ito ang lugar kung saan dapat puntahan ng mga taong pumupunta para maghanap ng kayamanan. Kapag malapit ka lang dito mas mararamdaman mo ang kadakilaan ng haligi ng liwanag. Ang buong haligi ng liwanag ay parang isang higanteng espada, nakatayo ng paalang. Sa loob ng daan-daang metro sa paligid, lumilipad ang buhangin at gumagalaw ang mga bato, at umiikot ang 10,000 dahon kasama ng haligi ng liwanag. Yibaw, Yibaw, aking Diyos, hindi pa ako nakakita ng ganoon kalakas na pangitain sa loob ng 100 taon. Sa ilalim ng haliging ito ng liwanag, dapat mayroong isang kayamanan ng langit.
Hindi maiwasang mapabuntong hininga ang ilang tao na kahit may kalayuan pa sa liwanag na hanay ay mararamdaman ng lahat ng naruroon ang kakilakilabot na enerhiya ng pagsira sa langit at lupang nakapaloob sa hanay ng liwanag. At halos sa oras na ito, ang ibang mga direksyon, ang ilang makapangyarihang mga koponan, ay humahabol din sa oras na ito. Ang napakalaking Tianjin Yibaw ay likas na pinagnanasaan ng maraming tao mula sa buong mundo. Maraming tao, tulad ng Eren's Little League, ang sunod-sunod na nakatapak dito. Nagkita sila at nag-hello. Kilala nila ang isa't isa sa puso. Gayunpaman, bilang isang tao sa tamang paraan, marumi siya sa puso, ngunit sapat na ang nagawa niya sa ibabaw. Kahit na ang lahat ay napupuot sa pagkakaroon ng isa't isa, dahil ang bawat isa ay nangangahulugan na sila ay mawawalan ng kaunting pagkakataon, at nais nilang mamatay ang isa't isa ng mabilis, ngunit sa kanilang mukha, sila ay gumagalang at tinatanggap ang isa't isa ng may ngiti. Halika, ito ang pari ng tao. Ito ang pinuno ng palasyo ng Zujing, Mr. Zhu. Ito ang aming Chutian, Mr. Chu. Ipinakilala nila ang kanilang mga pinuno sa isa't isa, at pagkatapos ay saludo sa isa't isa. Si Aaron ay nagtatago sa karamihan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa haligi ng liwanag sa paanan ng bundok. Sa oras na ito, si Aaron, na malapit sa kanya, ay walang pakialam na nalaman na may mali sa mga light beam na ito. Bagamat ang haligi ng liwanag ay pula, ang pula sa loob ay malinaw na may isang uri ng pula. Ito ay dahil lamang sa ang haligi ng liwanag ay umiikot sa sarili at ang nakapalibot na lugar ay nagtutulak ng libu-libong mga nahulog na dahon na ito ay hindi madaling mahanap. Sa pagkakataong ito, sinabi ng totoong karosa sa kanyang harapan, kayo, dahil nandito kayong lahat para maghanap ng kayamanan, may mungkahi ako. Hindi ko alam kung kaya ninyo. Nang makitang natigilan ang lahat ng mga tao, sinabi ni Xin Piao, alam ninyong lahat na sa pagkakataong ito ang langit ay nagpadala ng kakaibang kayamanan, na ikinagulat ng lahat ng panig. Sa makatuwid, lahat ng tao sa mundo ay pupunta rito. Sa orihinal, ang kayamanan na ito ay ipinanganak, at ang maswerteng isa ay makakakuha nito. Hindi masisi na nahulog ito sa sino mang naruroon. Makatarungan ang sinabi ng paring Tawista. Habang papunta ako dito, may nakita akong mga palihim na anino na dumaan. Halatang nagulat din ang mga demonyo sa kakaibang kayamanan na ito at nagpadala sila ng mga tao para pagnakawan ito. Ang mga scum of the evil way ay laging parang langaw. Nagagawa nilang mag-drill kahit saan sila maamoy. Nakakadiri, bagaman ang mga demonyo ay naiinis, ang pinaka nakakahiya ay ang mga taong ito ay masasama, at maraming mga masasamang tao. Kung hahayaan nating makuha ng mga taong ito ang kayamanan, magiging mapayapa ba ang ating mundo sa hinaharap? Ang salitang, True Float, ay mabilis na nakilala ng maraming tao. Bilang isang disenteng tao, natural na ilagay ang mga pangalang ito sa kanyang mga labi, hindi lamang para ipakita ang kanyang posisyon, kundi para makakuha din ng katanyagan. Bakit hindi gawin? Kasabay nito, maaari rin itong kunin ang pagkakataon na paksin ang mga disident at dagdagan ang pagkakataong manalo sa laro. Tama ka, kaya iminumungkahi ko na lahat tayo sa tamang landas, kahit na anong minor na liga, ay dapat na bumuo ng isang mas malaking alyansa. Kung tutusin, ito ay isang uri ng kapalaran na maaari nating pagtagpuin dito. Maaari nating alisin ang lahat ng Magic Guard sama-sama upang matiyak na ang kayamanan ay mahuhulog sa ating ulo pagkatapos maalis ang iba pang mga banta, maaari tayong lumaban sa loob, ano sa palagay mo? True Float sa oras na ito ang sulok ng bibig ay kumakalat ng panunuya, magmungkahi ng paraan. Napakunot ang noo ni Han Sanchen nang marinig niya ito. Ito ay isang tunay na float. Talagang nagkakagulo siya kahit saan siya magpunta. Siya ay talagang isang patay na kaibigang tao, hindi isang mahirap. Nagkatinginan ang mga kapitan ng isang grupo ng mga unit sa oras na ito. Sa kasalukuyan, tila ito ang pinakamahusay na paraan. Mabuti, tungkulin nating palayasin ang mga demonyo at ipagtanggol ang tao. Maaari muna nating itabi ang mga kayamanan, ngunit kailangan nating gawin ang ating tungkulin sa buhay. Sumasang-ayon ako. Ang patayin muna ang mga sinumpaang demonyo ay gumawa ng isang bagay para sa ang tamang daan sa mundo. Ipinagmamalaki ng isang grupo ng mga tao na palayasin ang mga demonyo at ipagtanggol ang Taoismo, ngunit mayroon silang sariling abacus sa isip.
Mabuti para sa sino man na makapagtulungan upang maalis ang ilang mga layunin. Gayunpaman, ang tinatawag na Ginoo ay dapat na sikat, ngunit sino ang manggaguna sa atin sa pakikitungo sa napakaraming tao, may kakaibang sabi. Sa oras na ito, biglang nagsabi ang isang entourage sa tabi ng pinuno ng pangkat, kung gusto mong sabihin na ang pinunong ito ay hindi si Mr. Zoo ng virtual realm na palasyo sa tabi ko. Nang marinig ito, puno ng saya ang mukha ni Mr. Zoo. Hindi niya napigil ang umiling habang nakangiti at nanginginig ang kamay niya. Ano ang kinakalkula ng Zujing Palace? Ayon sa akin, dapat ay si Kuya Chen, na pinamumunuan ng makalangit na apoy sa paligid ko. May gumanti ka agad. Hindi masaya ang mukha ni Mr. Zoo. Sa kabilang banda, si Kuya Chen ang katabi ng lalaki. Sa pagkakataong ito, nagbigay siya ng peking ngiti, I don't dare to be, grass. Ano si Kuya Chen? Ayon sa akin, itong si Mr. Chu Tianchu ang huling naging qualified. Sa araw na iyon, nabasag niya ang magic pen ng nakangiting mukha na demonyo. Kwalipikado ka bang makipagkumpetensya siya? Damn it, si Chu Tian ay isang Mao, si Mr. Zhang, ang aming higanteng espada, ay ang tunay na dragon at phoenix. Biglang may grupo ng mga tao na hindi makakaibigan, pero sa mga oras na ito, nakarinig sila ng panunuya, hindi naman kung sino ang pinupuntirya ko pero lahat ng taong naroroon ay basura. Bukod sa magagawa natin, sino, qualified ba to be the so-called leader, nang lingunin nila, dumating ang isa pang team, at may isang napakagandang babae na parang walang kamatayan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po